So guys, no, hindi ko na po napakita yung ano, yung paano ko na trace yung ano, yung ating ginawa. Wala kasi kung katulong kanina, merong ano dito sa atin sumaklolod, pinairam tayo ng flashlight. At kaya nabaybay natin po yung sira. At atin na napaandar itong ating ano. Tapos tayo electrical tape po sa mga tala. Ito po yung gagawin natin electrical tape. Ito po yung wire na ano, na sira, kaya ground po yan. Hindi po talaga siya andar pag wala po yung ano na yan. Dito po siya naka sa block na ano, sa cylinder head na nakakapit. Ito po, napaandar na po natin yung kanyang Toyota Altis. Yan. Buti na lang, nagmagandang loob po. Pinahiram tayo ng flashlight at tinulungan din po natin tayo ng kuya. Bali, tetip ko lang po siya, no? Para yan. Ito po unang step po ginawa natin. Tinrace muna natin yung ating ano, ating mga kuryente at binaybay po natin. Salamat kay kuya at binigyan tayo ng flashlight. Nakita niya tayo nadaanan. Wala po tayong flashlight. Bakit po yun? Mamaya pa po. Wala po. Ito mo to. So guys po, wala po siya yung mga indicator lights niya, walang mga check engine na nakailaw, pero lahat po siya perfect. Handbrake, seat belt, at saka yung pintuan po yan, saka yung kanyang warning sa gasolina. Actually matagal na po yung warning niya sa gasolina hanggang ngayon. Nung nasa Laguna pa ako, hindi pa siya nilagay. So yan po, no, napaanda na natin, patayin po muli natin kung worth it po yung gawa natin. Okay po, bang-click po siya. Nagawa natin ng paraan po yung ating ano, Toyota Altis. Yan. Salamat po yan sa tulong na sa ilaw. So mga boss, no, ang unang ginawa natin dito, hindi po natin basta-basta binakas yung mga coil niya. Binaybay ko muna yung mga kuryente niya sa injector, may mga putol, or sa mga oil. At chinek ko rin yung kuryente niya sa gilid nung cylinder head natin kung may putol, kasi hindi rin po andar yan kahit anong gawin natin. At kung din natin i-check yan, first option pa lang po yung ating ginawa. At nakita na po natin yung naging sira na po, naging matagumpay po yung gawa natin. Ang may-ari po nitong sasakyan nito, Laguna po siya, Panson. Yan. Ang mga sasakyan niya po, ako po yung nagme-maintenance. Pag may sira, tinatawag po nila ako. Ano na natin siya, binaservisan pag kailangan po tayo. Yan po na. Takpan na po natin, guys. Ay, thank you
Lord at nakachamba na naman po tayo sa paggawa. So mga boss no, paki-comment nyo lang po no, sa aking ginawa, sa aking first step kung tama po yung aking ginawa sa unang pag-shoot. At sinito muna po yung mga wiring niya bago po simulan sa mga gas. Pina-start ko po siya kanina, cranking lang siya ng cranking. Binaybay ko muna po yung mga niya, kuryente. Pagmumula ng mga ng hindi pag-andar. At sabi nga pala ng may-ari nito, bagong gawa raw to, pina-chason niya at bago raw po yung fuel filter at yung mga coil bago rin daw po. So dumayo pa rin siya rin sa Maynila para merong asikasuhin at ito po nangyari sa kanyang sasakyan nasira po, lumirik na po siya. So pag nagawa po natin to no, mga boss, ihahatid na natin sa kanya to kung nasan po siya ngayon para magamit niya na sa pag-uwi. So mga boss no, wala po tayong ibang pinalitan. Chinek lang natin yung mga wiring niya sa mga posibleng mapuputol. Nakita naman po natin kung ano yung putol. So paki-comment na lang po no, kung tama yung aking unang first step na bago ko siya pumunta sa ibang step, inula ko muna po yung kanyang mga wiring na pagsisimula ng hindi pag-andar. So ayan po no, maandar na yun natin Toyota Altis BBTI. Simple lang po yung natin nagawa. Nakachamba po tayo. Sa ating mga boss na mekaniko or sa nakakaintindi, paki-like and share na lang po itong video natin pag nadaon po sa wall ninyo. At paki-comment na rin po kung tama po yung aking unang step sa paggawa nito. Okay. Itong Altis na Toyota. Maraming salamat po at muli po ako po si Boss Milo Vlog. Paki-like and share lang po natin ang ating video para pag malaman ng iba at mabigyan ako ng konting tulong pag gumagawa ko. Maraming salamat po at magandang gabi.